So, i-start ko ulit itong start push button para sa belt conveyor. Yan. Gumagana yung belt conveyor natin. Kahit malayo tayo doon sa control panel. Yan yung purpose nito. At malaking bagay ito sa loader operator. Hindi sila mahihirapan, hindi sila bababa doon sa machine nila sa loader. Then i-stop natin. Press ko itong stop push button. Yun. So magulo yung wiring. Kung mayroon lang time, kung bibigyan lang ako ng time dito kasi limitado yung oras, kailangan mapagana natin to within 1 hour. Kung may time lang, i-rewiring ko sana to ng panibago, kasi ang gulo ng wiring, balik-baliktad yung wiring. Hindi pwede po sa pag-wiring natin ng motor control panel, hindi pwede balik-baliktad ang pag-wiring natin. Although halimbawa, ibibigyan ko kayo ng example, lalo na po sa mga baguhan nating electrician sa motor control. Halimbawa, itong NO contact, hindi porket sinabi na NO contact, pwede mo na siyang pagbalik-balik na rin. Hindi po, nakakalito po yan, lalo na sa mga susunod na electrician, lalo na po sa commissioning. Kung ito yung number 13, ito yung i-off natin ang circuit breaker. Then itong mga control circuit breaker, i-off na rin natin. Kasi baka may mga ligaw na wires na mayroong kuryente. So, wala, safe po tayo palagi. Okay. So, papalitan na natin itong defective receiver nito at saka yung transmitter nya. Ito yung control natin dito. Ito yung para sa conveyor, bucket conveyor. Ayan. At ito yung bago nating device, remote controller. So ito yung mga wires na galing dito sa receiver. So iba yung pagkaka wiring niya rito. Medyo magulo, naguguluhan ako sa wiring dito. Papalitan natin to ng bagong wiring katulad nung napanood niya sa video natin. Okay, so tatanggalin natin to lahat, then iisa-isahin natin na ito ay tatakbuhin. Kukonekta natin ito ng isa-isa, then i-testing natin din ng isa-isa. Okay po, off muna natin itong mga circuit breaker na to, itong main breaker, para safe tayo, sigurado tayo sa ating ginagawa. Ito ay number 8 dito. Pagkatanggal natin itong mga wire na ito, pagkaganahan natin ito, na ang gamit itong control dito sa panel. Ito ay number 8. So natanggal na natin to. Wala nang connection sa receiver. Ngayon ang gagawin ko, gaganahin ko ito gamit itong control dito. I-on ko ang power. Then, circuit breaker. Tingnan natin kung so okay naman, gumana yung conveyor. Then itong forward and reverse magana rin, so walang problema. Then itong vibrator, ayan, so disconnected na.
yung dito sa receiver. So i-install natin to, tanggalin ko muna to, then install natin itong bago. Yan, okay po. Walang problema dito sa manual, dito sa control panel, gumagana siya lahat. Itong emergency sa katagalan hindi na nagpa-function to. I-activate natin to, kulang lang ito sa linis, kulang lang sa contact cleaner. Gagamitan natin ito ng mga para magamit natin ito ng maayos. So yung sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng naka-hold yung magnetic contactor, kasi yan baka makalingat yung driver, yung loader. Habang pinapagana ng loader yan, so nakatingin siya ron, active siya. Kapag nakatutok siya ng maayos, dapat niyang lagyan ng materials, i-release niya doon sa remote control. No, hindi katulad dito, yung katulad ng pinakita ko sa inyo, sa isang way lang siya. Yan, naka-hold siya. Yan. So ganoon din yung gagawin natin sa controller, sa remote control. Okay, so i-off natin ang circuit breaker. Then itong mga control circuit breaker, i-off na rin natin. Kasi baka may mga ligaw na wires na mayroong kuryente. So kailangan safe po tayo pala. Okay. Ayan. Tanggalin ko muna to. So ito na yung luma, natanggal na natin dito. Okay. Kakabit naman natin tong bago dito. So na-connecta ko na itong supply natin dito sa receiver, and then yung dalawang relay, K1 at saka K2, tapos common. Katulad din doon sa video na in-upload natin itong nakaraang pag-upload natin. Ang problema lang dito sa control panel na ito, baliktad yung pagkaka-wiring nila dito. Kasi doon sa A1, doon nakakonekta yung neutral, at yung hot wire, which is galing dito sa transformer, nakakonekta rito sa A2. Yan. Tapos hindi nila ginamit yung emergency stop dito, no? Ang protected lang ng emergency stop ay itong forward at saka reverse. Hindi itong dalawa, hindi na siya protected ng emergency stop. So magulo yung wiring. Kung mayroon lang time, kung bibigyan lang ako ng time dito, kasi limitado yung oras, kailangan mapagana natin to within 1 hour. Kung may time lang, i-rewiring ko sana to ng bago, panibago, kasi ang gulo ng wiring, balik-baliktad yung wiring. Hindi pwede po sa pag-wiring natin ng motor control panel, hindi pwede balik-baliktad ang pag-wiring natin. Although halimbawa, ibibigyan ko kayo ng example, lalo na po sa mga baguhan nating electrician sa motor control. Halimbawa, itong NO contact, no? Hindi porket sinabi na NO contact, pwede mo na siyang pagbalik-baliktarin. Hindi po, nakakalito po yan, lalo na sa mga susunod na electrician, lalo na po sa commissioning. Kung ito yung number 13, ito yung, let's say for example, ito yung beginning point mo, and then ito yung number 14, ito yung ending point. So kung ito yung umpisa mo sa taas, doon ka mag-uumpisa. Hindi pwedeng ito yung pwede mong gawing beginning, then ito po yung ending point. Then sa susunod na magnetic contactor, ito yung magiging ending, then ito yung magiging begin, bali-baligtad. So ganyan ang yung nangyari dito sa wiring na to, bali-baligtad yung wiring. Ngayon testingin natin to, na-connect ko na yung dalawang relay natin. Ito K1, ito K1 at saka K2 din yung common, then at saka yung supply natin dito.
So testingin natin to with remote. Ngayon naka-on na yung breaker natin dito, control circuit breaker, din yung sa output supply ng transformer. At ito yung ating remote control. Lalayo tayo, no? Titignan natin kung gagana siya, kung hanggang saan yung ano. Ang pagaganahin muna lang natin ay itong conveyor. Yan, itong belt conveyor. Okay? So tingnan natin kung gaano kalayo yung pagmalayo siya. Set up ko lang to. So ito yung remote control natin. Okay. So, naka-ano na siya, naka-release na yung emergency stop. And then i-press ko itong start pause button, up pause button, i-press ko yan. So saglit lang. Yan, i-press ko to. Tingnan po natin. Ayun. So through remote control, gumana na yung conveyor. And then i-stop po natin. Kikita nyo. Yan. Layuan pa natin kung ilan yung distansya nito. Talaga. Kasi yung loader, nagbibigay siya ng materials dito. Yan yung mga materials galing dun. So kahit nakasakay yung loader, pwede niyang itong paganahin, start and stop. Importante po, lalo na yung left and right, forward and reverse. So, i-start ko ulit itong start pause button para sa belt conveyor. Yan. Gumagana yung belt conveyor natin. Kahit malayo tayo doon sa control panel. Yan yung purpose nito. At malaking bagay ito sa loader operator. Hindi sila mahihirapan, hindi sila bababa doon sa machine nila sa loader. Then i-stop natin. Press ko itong stop pause button. Yan. So ganyan kalayo. Mas malayo pa siguro kasi hanggang doon na re-remote na nako-control ito ng loader. Once again, paganahin natin yung conveyor. Yan, gumana yung conveyor. Okay. Kita nyo po. Then i-stop natin. Yan na. So isusunod natin yung forward and reverse nito. Yung dalawang contactor naman. Ang gulo ng wiring dito kasi kung ilang maintenance na yung dumaan dito. Ang ganda sana nito, mapapaganda sana natin to kung mababago yung wiring nito at may tatama yung mga mali na connection dito. So may mga ilang wires tayong dapat na tanggalin na hindi kailangan. Saka katulad po nito, itong sa relay na to, itong wire na to, hindi ito dapat na nakakonekta rito sa forward and reverse contactor. Dapat naka-separate po ito. Kasi itong relay na ito para dito sa vibrator. At ito naman pong relay na ito, yan, para naman dito sa belt conveyor. Ngayon, ito ay kumuha ng supply dito. So, sa forward contactor, tatanggalin ko ito, then ililipat ko po rito sa relay na ito para hindi malito yung susunod na maintenance. Kasi yung relay na connection ng relay dapat ay hindi mahalo sa ibang contactor. Okay po, so tatanggalin ko tong isa na to. Hindi ito kailangan dito. Yan. Medyo magulo talaga ang wiring na to. Balik ko yan dito. Tsaka baliktad yung pagkakaano nila. And then ito ay NC contact kasi yung ginamit. Katulad din sa video na pinakita ko sa inyo, sa nauna nating video tutorial, NC contact. Para pag nag-energize to, yung NC contact mag-o-open. Pag nag-open yun, mag-de-energize yung contactor. Okay? So ito ay i-connect ako rito. Dito sa isang terminal point na NC contact ng relay na to. Okay po. So nailipat ko na itong wire na galing dito sa relay. Ito yan. Dito ko inilagay. Okay. Yung isang channel nito, ito, bali, ito ay para sa itong relay na to, para sa forward and reverse. Then ito, ang gagamitin natin. Isang common at saka yung isang relay nito. Itong number 9
Tsaka number 7. Gamitin natin dyan. So yung number 9, i-connect natin yan dito sa A2. Dapat dito sa A1, kaso baliktad yung ano nila. Dito natin i-connect yung number 7. Then yung common ay isasama natin dito sa common itong isang relay. Ang common itong isang relay, itong number 3. Ayan, ito number 3. Dito natin yan ilalagay. Okay. So, okay na po mga kaibigan, mga ka-electrician, na i-connect na natin ito dito sa vibrator contactor, itong number 7, K5 relay. Then yung common point niya, number 9, ay isinama natin dito sa common point ng K1 at saka K2 relay. Yan, magkasama sila. So, testingin po natin ito. Testingin natin dito sa transmitter. Yan. Ito. So, bali itong post button na ito. Press natin to. Okay. Then, nakikita nyo. Yan. Sumagana siya. Ngayon, i-on ko itong power circuit breaker para marinig natin yung vibrator nya. Ayan. So, kapag malayo, kahit malayo yung loader operator, no? Ayan, malayo tayo sa panel. So, ayan. So, ganun po yung operation nya para alert to palagi yung loader operator. Hindi pwedeng matagal na mag-vibrate to. Masisira yung bucket. Okay, so halos pasira na nga po eh. Yan. So ang kulang na lamang natin itong dalawang post button na ito. Ito para dito sa forward and reverse. Okay, para dito. So ang gagamitin nating relay, itong 3 and 4 relay, ano. So 4, 5, 6 core 4, 5, 6. Ito yan. Ayan. So hanapin ko dito yung 4, 5, 6. Ito yung 6. Ito yung green 4, 5. Dalawang green. So gagamitin natin to. Yung 6 common. Kukunin, isasama din natin dito sa common itong 3 at saka 9. No? So magkakasama yung common nito 3, 9. Ano po? Ito yung common yan 3, 6 saka 9. So ito 6 sasama natin dito sa common itong dalawa. No? And then itong 4 and 5 contact relay para po dito sa forward at saka sa reverse. Dito natin yan i-connecta. Yan dito saka dito. Okay po. So okay na po mga kaibigan, mga ka-electrician. Ito yung forward, ito yung reverse. Na-connecta na po natin dito sa A2. A2 pala ito. Kasi baliktad nga ako. Kanina A1 ako ng A1. Baliktad kasi ang wiring nito eh. Sa labat ng gulo. So ito yung 4 K4 relay. Then ito yung K5 relay. Then yung common nya, itong number 6 kasama dito sa 3, 9 at saka 6. Magkakasama yan dito. Okay, so testingin natin. I-on ko itong circuit breaker, naka-on. Okay. Ngayon, testingin natin dito sa ating remote controller. On ko itong power circuit breaker. Then, lumayo tayo para makita nyo po yung paggalaw nito sa forward and reverse. So, unahin ko itong forward. Kumpasan yan. Ayan. So, gumagalaw na siya. Mayroong araw para makikita. Ayan. Kita nyo po, gumagalaw dito. So halos masagad na, kaya hindi pwedeng naka-hold itong magnetic contactor. Ngayon para reverse naman, press ko itong isa, itong reverse. Ayan. So gumagalaw na yung ating conveyor.
puntang Silangan. Okay po, so salamat po sa inyong panonood. At yung ginawa po nating connection dito ay ganoon din po sa connection na it-upload ko nitong nakaraang mga araw. Ganun po, no? Masusundan nyo naman po kasi inisa-isa natin dito bawat point. Okay po, so salamat po sa inyong panonood at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe naman po para po manatiling alive itong ating channel. At pag may mga pagkakataon po tayo ay mag-upload tayo ng video, no? Sa ngayon po talagang sobrang busy. Napaka-busy po ng trabaho namin dito sa batching plant. Talaga namang hatawan ang trabaho rito. Tsaka walang kasama. Katulad po, wala akong kasama dito. Mag-isa lang ako rito. So yan po yung talagang challenging dito sa trabaho ng electrical. Dito sa batching plant. Mag-isa ka lang. Okay po, so sana po nakatulong itong mga video natin dito sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, once again, paki-subscribe naman po. Paki-share na rin po, paki-like and comment. Para po manatiling alive itong ating channel. Mabuhay po tayong mga Pilipino.